Ito na ang inaabangan ng lahat, head-to-head specs battle between Fortress 160 and Griffin 180, Bristol versus Euromotors. Let's go! Kumakailan nga ay nag-unveil ng bagong motor, ito si Euromotors. Ito nga ang Griffin 180 na napakaangas, napaka-pogi at kamukhang kamukha ni Aerox 155. So ngayon unahin na natin to sa specs versus specs between Fortress 160 ng Bristol and Griffin 180 of Euromotors. Ito na ang full specification provided by the Euromotors para sa inyo. Engine type single cylinder, single overhead camshaft, 4-stroke, 4 valves na po ito. Bore and stroke niya 63 by 57.9 mm. Displacement niya 180.4cc, may sobra pa. Compression ratio niya 11.7:1. Fuel system niya electronic fuel injection. Ayan po, EFI na rin po siya. Cooling system niya liquid cooled po ito. Very good, hindi siya air cooled. Transmission CVT of course. Frame type niya underbone. Front suspension niya standard telescopic front suspension. Rear suspension niya standard swing arm, not adjustable. Emission Euro 3 clean emission. Front wheel size niya 180 by 14. Rear wheel size niya 120/70/14. Then ito pinakamalupit, preno niya sa harap naka-disc brake na at ang preno sa likod naka-disc brake na din, di ba? Then loaded pa ito ng combination braking system. Dimension naman niya 1970 by 700 by 1150 mm. Hindi nalalayo sa sukat ni Aerox, pati ang seat height at ang lapad at haba. Ground clearance nito 100 mm, medyo may kababaan. Fuel capacity 6.5 liters. Timbang niya 115 kg sa dry weight. And maximum output 17.4 at 8,250 RPM. Max torque 15.7 at 6,500 Nm. So ito yung kanyang panel gauge, yan, parang color digital din. Of course may letter E, Euromotors, napakaganda. At may passing light switch to, may switch on and off ng headlight at DRL. Meron nitong start and stop button system. Similar talaga sa Aerox. Syempre keyless na po ito. Yun ang napakagandang technology or specs nitong mga bagong lumalabas na motor. So keyless na rin po itong Griffin 180, napakaganda. Meron siyang side pocket na rin, side pocket compartment na merong USB charging port para sa mga ropa natin na charge ng mga mobile devices nila. Then ang feedback natin sa test drive nito is syempre ang angas dahil napakabilis niya, malakas ang torque niya, ang pick up niya dahil 180cc na po itong si Griffin at 4 valves na din siya syempre, tapos electric fuel injected pa. So diba dun pa lang very good na ang specs nito from Euromotors. Naka 4 valves, electric fuel injected, 180cc, tapos ang ganda pa ng upuan. Hindi ko lang sure kung ito talaga yung ilalabas na upuan, pero may mga source ako narinig na stock daw ang upuan, hindi po ganitong camelback. Which is very good naman yon para sa mga height ko na 5'7". Kasi pag nakaka-camelback dito sa style na to, medyo naka-subsub ako sa manibela. So far sa height naman is very good to or friendly yung height na or ground clearance nitong Griffin sa mga 5'3", 5'4" hanggang 5'5" or sa Filipinong height natin. Very good siya. Then yung combination braking system at dual disc brake, ramdam na ramdam mo yung power sa braking system na talagang aggressive na paghinto or consistent sa paghinto. Dahil nga naka dual disc brake at CBS na si Griffin 180. Dagdag mo din yung malamang na napakagandang ilaw nito sa gabi dahil naka projector headlight na rin po si Griffin 180. Tapos ang presyo, syempre marami nagtatanong, is 109,900 pesos. 109,900 pesos. At ang down payment 20,000. So check nyo na lang yung update sa Euromotors page para sa update ng prices and installment. Next naman natin si Fortress 160 from Bristol Motorcycle. Simulan na natin ang technical specs nitong si Fortress 160 from Bristol Motorcycle. 160cc single overhead camshaft, 4-stroke, 4 valves, liquid cooled, fuel injected and hybrid power assist, 12 kilowatts or 16 horsepower at 8,500 RPM with 16 Nm at torque at 6,000 RPM.
Bore and stroke 58.5mm by 57.9mm. Kaya medyo malakas ang torque nito at arangkada dahil meron pa itong hybrid power assist na dumadagdag sa bilis na itong si Fortress 160. And for the dimension, meron tayo sa length, width, and height na 1945 by 755 by 1230mm. So weight naman niya, meron tayong 138kg, and sa seat height 755mm, for the ground clearance 140mm, and for the wheelbase 1335mm. For the front suspension, meron tayong standard telescopic fork, and for the wheels and tires naman, meron tayong alloy cast wheel with CST tires, disc brake na po yan, and loaded with anti-lock braking system and traction control system. Size sa harapan 110/80/14. And for the rear suspension naman, we have the heavy-duty dual shock absorber, oil damp, alloy cast wheel again with CST tires. Disc brake po ito ulit with anti-lock braking system and TCS na rin. So syempre ang size 130/70/13. Grabe, harap likod, disc brake with ABS braking system and traction control braking system. So loaded na loaded talaga tong Fortress 160 from Bristol Motorcycle. Sa features naman tayo mga boss, medyo marami to. Sa TFT panel display nito, meron itong interface, clock icon, brightness adjustment icon, information icon, Bluetooth icon, tire pressure monitoring icon, and traction control icon. Plus phone mirroring connectivity na gamit ko ngayon for navigation. Grabe, siksik liglig ang TFT display nitong si Fortress 160. Sa mga buttons naman, meron tayong hazard light, passing light, idling start and stop system, plus yung mga standard button. Dagdag mo din yung adjustable brake lever nito at yung handbrake niya na lever. Grabe, di ba? Smart keyless na rin to with answer back system. With 2 compartment pockets, grabe malaki yan, at with USB charging port pa na Type-C and yung regular USB port. And yung sa battery niya, high battery rate na 12 volts, 14 amps. Sa ilaw naman tayo mga boss, all LED lighting. Itong si Fortress 160 with dual projector headlight or bi-projector. 4 na projector headlight po ang kanyang ilaw sa harapan. Extra size tail light for more visibility and integrated signal lights. Grabe, di ba? Sa underseat compartment, kasyang-kasyang half-face mo na helmet at ibang documents. Then sa upuan niya, grabe yung pagkakaukit. Semi-camelback style at maganda sa upuan. Komportable siya when riding. Speaking of riding, check natin yung mobility nito. Very nimble ba sa singitan? At dahil nga ito ay perfect for city driving, testingin natin mga bossing. Phone mirroring GPS, kasi merong phone mirroring. Ito sa elliptical road, papunta ng Commonwealth. Ayan, Pilcoa Commonwealth Road. So medyo malaki yung kalsada at maraming sasakyan. Surprisingly, dahil napaka-komportable ng upuan nitong si Fortress 160 at napakagaan para sa akin, madaling isingit-singit ito. Tapos dumagdag pa yung mabilis na arangkada for overtaking and medyo safe na singit-singit din. So syempre ako naman ay kampante dahil ito ay loaded ng dual channel ABS and traction control system. So dun pa lang sa preno niya na dual disc brake plus ABS, medyo okay na rin talaga. Magaling naman sa cornering mga boss, dahil nga maganda ang gulong nito, CST tires. Wala naman tayong problema at smooth ang kanyang kapit, lalo na sa mga asfalto, diba? Saka yung play suspension or yung suspension play nito sa harapan, perfect combination sa kanyang preno. Napakaganda mga boss. Sa price point, sulit na ang 149k to 139k na ino-offer nito para sa specs niya. Ngayon, parehas yun ang nalaman ng specs ni Griffin 180 from Euro Motors at ang specs ni Fortress 160 from Bristol Motorcycle, QJ Motor. It's up to you kung anong gusto nyong scooter ngayong 2024. Parehas naman yung panalo, depende na lang yan sa presyo at kung anong gusto mong budget scooter. Hopefully nakatulong ako. Don't forget to subscribe, vlog ni Kosa, and share my videos. Let's go!